Paalala ng Bureau of Immigration sa mga OFW na natapos na ang kontrata sa ibang bansa na nagbabalak na mag-cross country, na dapat dumaan tayo sa mga lehitimong manpower agency at sa POA at sa OWA. In short guys, ay dapat dumaan tayo sa tamang proseso. Pero ano nga ba ang pwedeng gawin na kahit nakapag-cross country ka na, ay protektado ka pa rin ng ating gobyerno? Mamaya sasabihin ko sa inyo after ng video na ito. Muli pong nagbigay ng babala ang Bureau of Immigration sa mga overseas Filipino workers laban sa mga umano'y illegal recruiter na gumagamit ng third country scheme para makapambiktima. Ayon sa BI na sa ilalim ng naturang scheme, ang mga OFW na nag-expire ang mga visa ay makakakuha daw ng alok na ihatid sa ibang lugar o third country. Anya, dapat daw protektahan ng mga OFW ang kanilang sarili laban sa mga mapagsamantala sa pamamagitan ng pagdaan sa tamang dokumentasyon sakaling naising magtrabaho sa ibang bansa. Inilabas ng BI ang pahayag matapos ngang i-deport ang 5 Pilipino mula sa Moscow, Russia nitong Biyernes. Sinabi ng BI chief na isa sa mga na-deport ay umalis bilang turista para daw po bisitahin umano ang kanyang asawang OFW sa Moscow. Ang iba ay na-recruit para daw magtrabaho sa Hong Kong at nang matapos raw ang kanilang mga kontrata, ay agaran daw umano silang inilipat sila sa bansang Russia. So ano nga ba ang pwedeng gawin na kapag nakapag-cross country ka na, ay protektado ka pa rin ng ating gobyerno? Dahil guys, hindi naman lingid sa ating kaalaman na kahit gaanong pagbabawal o pagpapaalala ng ating gobyerno sa mga OFW na huwag mag-cross country at dapat dumaan sa tamang proseso, ay napakarami pa rin gumagawa nito dahil na rin sa hirap ng pag-a-apply sa Pilipinas. Pero guys, kung ako ang tatanungin nyo, ako na yung nakikiusap na kapag nagbabala kayo mag-cross country at sa bahay nyo lang din balak mamasukan, lalo na kung wala kayong kakilala sa pupuntahan nyo or wala namang magre-refer sa inyo sa bahay na pinagtatrabahuan niya, ay mag-isip-isip kayo guys. Dahil marami nang nabiktima ng human trafficking dito at naging miserable ang buhay. Lalo guys kung makikipagtransaksyon kayo sa mga hindi lisensyadong agency. Dahil what if may mangyari sa inyo, hindi alam ng gobyerno or ng pamilya nyo kung saan kayo hahabulin or sino ang hahagilapin. At pagkakapirahan lang kayo ng mga agency na yan dahil ibebenta kayo sa mga employer. Hindi naman ikaw yung magkakapera kundi sila. So ganito ang gawin nyo guys kung naging maayos naman ang lagay nyo kahit nag-cross country kayo. Na dapat magpa-verify kayo ng kontrata at magpamiyembro kayo sa OWA. Dahil guys, kapag hindi nyo ito ginawa at kapag nakaranas kayo ng kalupitan o kaya naman may nangyari sa inyo, ay hindi kayo makakatanggap ng tulong mula sa ating gobyerno. Kaya guys, mas sinasuggest ko at lagi kong pinapaalala na dapat dumaan tayo sa tamang proseso dahil para lang din naman ito sa kapakanan nyo. Dahil marami na akong kakilala na nag-cross country dito sa ibang bansa na naging miserable ang buhay. At nabaon-baon sa utang yung pamilya nila sa Pilipinas para lang tubusin yung kamag-anak nila na nag-cross country dito sa ibang bansa na hindi pinalad. Dahil guys, yung mga nagbibiktima ng human trafficking na yan, ay hindi kayo niyan pakakawalan sa accommodation hanggat wala silang natatanggap na pera. So ayun guys, sana maging paalala o babala ang video na ito para sa mga OFW na nagbabalak mag-cross country. Dahil hindi biro guys ang dadating nyo dito. Mas maigi na dumaan kayo sa tamang proseso para kahit anuman ang mangyari sa inyo, ay protektado kayo ng ating gobyerno.